Amerika ay magpapadala ng iba pang mga asset o sandata sa Pilipinas upang paghandaan ang matagal ng pinaplanong pagsalakay ng China at kontrahin ang mga ginagawang agresibong aksyon ni sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. sa social media ang pananalakay at mga provokasyon na ginawa ng China Coast Guard at Check the mic and make sure it sound right, boys. iniulat na sinubukan umanong gamitin ang pinakabago at modernong fighter jet ng Estados Unidos na F-35 ang bagong landing facility ng Pilipinas sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sinabi sa report na bahagi umano ito ng inisyatiba ng Estados Unidos at Pilipinas upang mapabuti ang interoperability at mapalakas ang kakayahan ng dalawang bansa sa gitna ng pagtaas ng tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Defense ng Estados Unidos, nagpadala ang US Navy ng 6 na F-35C sa Pag-asa Island noong mga nakaraang araw upang subukan ang bagong pasilidad ng Pilipinas sa nasabing lugar. Sinabi naman ng ilang eksperto na inaasahan nila na ang Amerika ay magpapadala ng iba pang mga asset o sandata sa Pilipinas upang paghandaan ang matagal ng pinaplanong pagsalakay ng China at kontrahin ang mga ginagawang agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea. Iniulat ito matapos sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. sa social media ang pananalakay at mga provokasyon na ginawa ng China Coast Guard at ng kanilang Chinese Maritime Militia laban sa ating mga sasakyang pandagat at tauhan ay lalong nagpatibay sa ating determinasyon na ipagtanggol at protektahan ang soberanya ng ating bansa, mga karapatan sa soberanya at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Dagdag niya na ako ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating pambansang seguridad at pamunuan ng depensa at inutusan ng ating mga uniformadong serbisyo na isagawa ang kanilang mga misyon ng may lubos na pagsaalang-alang sa kaligtasan ng ating mga tauhan ngunit magpatuloy sa isang misyon. Inaakusahan ng Chinese state media ang Pilipinas noong Lunes ng paulit-ulit na paglabag sa teritoryo ng China sa South China Sea, pagpapakalat ng maling impormasyon at pakikipagsabuatan sa mga extraterritorial forces para magdulot ng gulo. Sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi noong nakaraang linggo na anumang maling kalkulasyon sa hidwaan sa Pilipinas ay magdadala ng isang determinadong tugon mula sa China. Ang pagkasira ng bilateral na ugnayan ay kasabay ng mga hakbang ng Maynila na palakasin ang ugnayang militar sa Japan at Estados Unidos. Nagpahayag ng galit ang China sa US ngayong buwan dahil sa pagpapadala ng Navy ship sa pinagtatalo ng lugar kung saan nagkaroon ng ilang maritime konfrontasyon ang China at Pilipinas. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Mao Ning na ang China ay hindi hihinto sa kanyang desisyon na protektahan ang kanyang soberanya, teritoryo at mga karapatan at interes sa South China Sea. Samantala sa ibang mga ulat, nagbanta umano ang China laban sa Estados Unidos dahil sa bago nitong batas na nagpapahintulot sa Chinese military na atakihin ng mga foreign vessel sa South China Sea, lalong-lalo na ang mga warship na iligal na lalapit sa kanilang mga artificial islands.
Ang National People's Congress Standing Committee sa Beijing ay nagpasa ng batas na hayagan nagpapahintulot sa Chinese military na gumamit ng dahas at iba pang mga pamamaraan upang mapigilan ang paglapit ng mga foreign vessel o warship sa mga kinokontrol nitong teritoryo sa South China Sea. Ang People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard ay regular na nagdi-deploy ng mga barko sa South China Sea at sa West Philippine Sea upang igihit ang mga pag-aangkin nito at upang bantayan ang kanilang mga artificial islands sa pinagtatalo ng karagatan. Regular din na nagpapadala ng mga barko ang US Navy sa South China Sea upang magsagawa ng freedom of navigation at upang bigyang babala ang komunistang bansa at ipakita ang suportado ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito sa Timog Silangang Asia. Iniulat ito matapos sinabi ng Pilipinas na naghahanap ng mas malakas na international support tungkol sa maritime dispute nito sa China sa South China Sea matapos ang nangyaring banggaan sa pagitan ng mga Coast Guard ng dalawang bansa malapit sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na palalakasin ng Pilipinas ang mga multilateral activities nito kabilang ang pagsasagawa ng mga Freedom of Navigation Patrol sa West Philippine Sea na kung saan pilit na inaangkin ng China. Sinabi niya na umaasa siya na mas maraming bansa ang makikiisa sa paglaban sa mga ginagawang agresibo at ilegal na aksyon ng China, ngunit hindi nito tinukoy kung anong uri ng tulong ang hinihingi ng bansa. Naglabas ng pahayag si Teodoro matapos nagpalitan ng mga akusasyon ng Pilipinas sa China dahil sa isang nangyaring banggaan sa pagitan ng isang Chinese Coast Guard vessel at isang Philippine supply boat malapit sa Ayungin Shoal, isang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ng Pilipinas na sadyang binangga ng Chinese Coast Guard ang supply boat nito habang nagsasagawa ito ng resupply mission para sa mga Pilipino troops na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre at agad naman ikinagalit ito ng gobyerno ng Pilipinas at umani ng pagkondina mula sa ilang mga bansa kabilang ang Estados Unidos, Japan, Australia at United Kingdom na nagpahayag ng pagkikiisa sa Manila at inimok ang China na igalang ang international na batas.